Pumalo na sa 61 ang death toll sa lindol sa Mindanao. Patuloy din ang nararanasang aftershocks. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, sunod-sunod naman ang mga aftershock na naranasan sa Sarangani. Naitala ang magnitude of 5.7 na pagyanig ngayong araw, naramdam hanggang bayan ng Jose Abad Santos. Dahil dito, lumala pa ang mga pagguho ng lupa at naging mahirap daanan ang ilang kalsada. Matapos ang 6 na araw, ngayon lamang muling napasok ng mga otoridad ang ilang liblib na barangay na matinding naapektuhan ng landslide. Kabilang dito ang barangay Malalan sa Jose Abad Santos. Kakatapos lang ng clearing operation sa lugar habang ilang residente ay nananatiling nakatira sa mga pansamantalang barong-barong. Samantala, sa sitio Katadman, Barangay Kalbay, hindi rin nakaligtas sa malakas na pagyanig ang kakatayo pa lamang na family activity area ng ama ni Julie Marie Buen. Ayon kay Julie, isang buong hanay ng mga bahay kabilang ang kanilang tahanan ang hindi naligtas at hindi na maaaring tirahan. Dami pong bahay banda roon, tapos meron din na hindi na talaga pwede tirhan po. Lahat ng coastal area, coastal line na mga bahay, hindi na po pwede tirhan. They need kahit trapal man lang daw para makagawa sila ng masilungan para kahit man lang papano makasaing sila dahil wala na talaga sila matirhan, sir. Dagdag pa ni Julie, ngayon lamang daw sila nakaranas ng ganito kalakas na lindol. Yes po, first time. Sa TV ko lang nakita, ngayon experience ko na talaga, sir. Sa kaparehong barangay, isang guro naman ang labis na naapektuhan ng kalamidad. Bumagsak ang ikalawang palapag ng bahay ni Teacher Genevieve Caslib na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa Kalbay Elementary School. Nandoon sa ground po, sir, nag-flag ceremony kasi kami noon. Mabuti na lang po, nasa ground pa kami. Kasi pag meron po mga bata sa loob, talagang marami po kami casualties. Nanawagan naman si Teacher Genevieve sa mga kinakaukulan na magbigay sila ng malinis na inuming tubig at mga kailangang gamot habang nasa evacuation site. Patuloy naman ang pagmonitor ng lokal na pamahalaan kasama na ang mga volunteers at iba pang ahensya ng gobyerno. So as of now, ma'am, we are monitoring the situation. We are experiencing heavy rain. So that's why we recommend to suspend the search and retrieval operation for the meantime. Monitor po natin yung condition, especially those under yung landslide area po. Because there are some falling debris, falling rocks that might hamper the operation or that might then endanger the life of our responders po. Habang patuloy ang pag-ulan at hindi pa tuluyang humuhupa ang mga aftershock, nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa Jose Abad Santos. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, BNR News Channel.